You continue learning to ask for wisdom, as you continue learning to study your word for faith. Kaya po rin mo ako. Kaya po rin sa amin, kaunawaan sa amin sa application po rin ito. Kaya po rin mo ako. Bigay po rin sa amin. Para po rin siyempre, amen. So, sa Sunday school po natin today, pagpapatuloy po natin yung iniwanan na topic ni Kuya Marias, which is yung persevering the harvest, preserving the harvest, preserving the harvest. So, yung tinakay po ni Kuya Marias last time is yung introduction at saka yung accountability. Ano yung accountabilities natin. So, ngayon po, yung inatake po is yung agenda. After yung dalawa po yung inatake natin, agenda. Kaya at saka attachment. Mabilis lang po ito, mukha lang siyang mahaba. Pero before po tayo magsimula, kailangan po na mag-group po tayo na kasi ano po ito? 6, 7, 8, 9, 10, 12, medyo kailangan kasi na kailangan po natin tig-lima. 1, 2, 3, 4. Gusto nyo lang ano? Okay, ano muna tayo? Ay po. O, tama. 5 groups yung kailangan. So, 1, 2, 3, 4, 5. Ate. Ay, 1, 2, 2, 3, 4, 5. Okay, that's 6. 1. So, 1. 2. 3 si Shirley. So, ay 4 ka? 5 si Tita Nova. 5 si Tita Nova. Teacher Winnie. 1, 2, 3. 4. Ito, 5. 1, 2, 3. So, lahat po ng group 1, dito po tayo lahat ng group 1. Lahat po ng group 1. So, ano po magkakalayo-layo po. Group 1, lahat po ng group 1 dito kay Ate Johnny. Lahat po ng group 2, doon po kay, sa likuran po kanina po yung po ni Tito Noy. Lahat po ng group 2. Lahat po ng group 3 kay Ate April. Ang 4 dito. Lahat po ng group 4 doon. Lahat po ng group 5 doon po sa kay Tita Oya po. Tapos sa requirement ko lang po, any application na pwede tayong makapag-type sa pili kayo ng inyong pinaka-leader na magpakulit ng ideas. Siya yung magta-type. Siya yung magta-type ng mga ideas. Ay, sino po group 4? Pwede ka. Si Atoy po group 4. Tignan mo. Yung group 5 po tsaka group 4, parang tatlo lang po yata. Kaya yan. Okay, group 4, group 5. So, palos pa. Bayan na namin sa inyo, marami kayo. Kaya nyo yan. So, yung gagawin po natin mamaya kung po inaan. So, ito yung agenda, yung
Bible study them, you need to share sa kanila, bibisitahin mo sa kanila, pupuntahan mo para mag-share ng salita ng Panginoon. So yun yung first part ng agenda, to maintain a healthy diet. The second part is to pray regularly. Dahil bago mga believers, new believers, you need to teach them how to pray. New believers must be taught how to pray. In prayer, they have potential to experience the presence and power of God. Sabi sa Philippians 4:6-7, do not be anxious about anything, but in everything, by prayer and petition, with thanksgiving, present your request to God. And the peace of God, which transcends all understanding, will guard your heart and in your minds in Christ Jesus. So, turuan natin sila kung paano manalangin. Teach them how to pray. Yung pangatlo po, fellowship with other believers. Tapos, sa fellowship with other believers, pag meron ka po pinabayang study, it is important for them to establish kung saan silang church. Ano yung church na kanila pupuntahan? Encourage them to go to a church. Paano na kasi kung yung paano na kung yung nababayang study ko or yung nasharean ko, malayo. Wala dito sa San Lorenzo, nandito sa ibang lugar. So, kailangan ko parati sa church namin. Ayun yung, ang kailangan ko natin gawin is encourage them to go to church. Kung malapit sila, encourage ko sila sa church natin. Pag malayo sila, encourage ko sila na pumunta sa simbahan with fellow believers. Baka mag-encourage sila. Magsimba ka. Tandaan mo po dati namin sa share namin. Magsimba ka. Tapos yung next time ko, hindi sure kasi nakita namin ulit yung share namin. Nung tinanong namin, saan tayo nagsisimba? Sabi niya sa akin, nagsimba po talaga ako sa agency po mo nagsimba. Iwan ng church na napuntahan. So, tell them to go to other fellow believers. If ayaw na sila introduce sa church na iba, introduce them to the church na alam mo po. Sabi dito sa Hebrews 5:24-25, let us consider how we may spur one another towards love and good deeds. Let us not give up eating each other, as some are in the habit of doing, but let us encourage one another, and all the more as we see the day approaching. So, ano sinabi? Encourage natin na magkita-kita tayo kasi sa bawat isa po, doon po tayo na papalakasan. So, yung susunod po na agenda is love God wholeheartedly. So, nung natutunan nila kung tanggap na nila si Lord, i-disciple mo sila. Paano mo sila i-disciple? We need to teach them how to love God wholeheartedly. Hindi ka lahat kayo dyan. But to love God fully. Ngayon, sabi sa John 14:20, if anyone loves me, he will obey my teaching. My Father will love me, and he will come to me and make our home with him. So dito, we would guide you Christians to love God. Na yung buong puso sila pagmamahal sa Diyos. Not partially, but buong puso na pagmamahal sa Panginoon. Medyo abstraction, simple, pero ayun yung natin. Impress natin sa kanilang puso how to serve and love God wholeheartedly. Pagmamahal sa Panginoon. Yung next part po is boldly confess Christ. So, ano yung ibig sabihin nun? For them to become proud na sila ay tumanggap kay Kristo. For them to know who Christ is. And for them to have that personal relationship to Christ. Na buong-buo nilang naintindihan kung sino ba si Kristo. At gaya po doon sa buong pagkakapaniwala nila, buong pagkakakilala nila kay Kristo, na hindi nila ikahiya kung sino ba sila. Sabi nga din ko yung Ernest, yung first na mararanasan ng ibang Christians, especially sa mga malalayong Kristiyano, ay yung mga ngayon na magiging Kristiyano, is parang tukso, tinukso. Ito pa, amen, amen, praise the Lord. So we need to tell them that not to be ashamed of who they are sa pagiging Kristiyano. Sabi sa Romans 1:16, I am not ashamed of the gospel because it is the power of God for the salvation of everyone who believes. First of the Jew, then for the Gentile. So, turuan natin sila na huwag kahiya. And
So, ayun yung five agendas natin na gagawin. Ulit po natin, ha? The first part is to maintain a healthy diet, to share the word of God, teach them to pray, let us be pray regularly, receive fellowship with other believers, some believers, yung mga kapwa natin, mananampalataya. Love God full-heartedly, tuwa natin sila kung paano magmahal, ikipog sa Panginoon natin full-heartedly. Tapos, yung E is boldly confess Christ, yung hindi nila ikakaya kung ano yung tinanggap nila. O nila, yung isabihin, kung sino ba yung kanila tinanggap. So, after po yun, ayun yung agenda natin, yung 5 points po ng agenda natin. Yung power. Parang seminar, no? May ibibenta ka, pero si Christ po yung ibibigay natin. Yung second part is attachment. Walang verse po yung attachment na yan. Pero ano ba yung meron sa attachment ito? Sa attachment, yung attachment po is for them to have a relationship sa ating Panginoon and for us to group that relationship with them to God. Discipleship yung nangyayari po talaga. Kaya kung magkakaroon ng attachment, kasi i-disciple mo siya. At sinabi sa 1 Thessalonians 2:7-8, "But we were gentle among you like a mother caring for her little children. We loved you so much that we were delighted to share with you not only the gospel of God, but our lives as well, because you have become so dear to us." Ano sinabi ni Paul? Para kang ina na mayroong baby. Pag ang baby ba, nakita natin? Galing yung anak ko. Gentle ka sa bata. May attachment ka. You're gentle and loving. Ganun dapat sa believer tayo. Kakaroon ka ng attachment. Na, hindi lang word ni God, yung sinishare mo pati yung buhay mo. That's the meaning of discipleship. You would give your time and your life unto them. You would share it unto them so that they would grow sa salita ng Panginoon. Lahat po tayo dito, alam ko, na-share ang salita ng Panginoon. And all of us, meron nagbigay ng oras at ng time para tayo ay umagot. Ngayon po tayo rin ay magbibigay ng time at saka ng oras para sila naman po ay lumago. So, ayun yung ating gagawin sa kanila. Like a gentle mother, may pag-ibig at pagpapasensya. Ang baby parating pumatake. Hindi biro yun. Pero kailangan mo silang palitan, kailangan mo kasi kasi hindi nila kaya. Kaya po, you need to be patient with new believers and to love them wholeheartedly kung paano po ba tayo minahal ng ating Panginoon. So, yung sa dulo ng attachment is that the Bible teaches that the believers are like open letters being read by everyone around them. So, yung sa atin is that yung buhay natin kasi, lalo na sa disciplean mo, is malaki kang letter, sabi nga po ng isang preacher, nakalimutan ko kung sino. Our life will always be the Bible unto those unbelievers. Kung paano ako kumilos, ano yung ginagawa mo, ayun yung makikita nilang Biblia. Ayun yung magiging reflection of Jesus Christ. So kung paano ako kumilos, ayun yung magiging attachment nila. Kung ano yung ginagawa mo, ayun yung magiging image nila kay Christ. And with that, we are to be reminded na tayo ay accountable sa mga ginagawa natin, sa ating mga sinasabi. And we are responsible. We're both accountable and responsible. Ano po din? Sa mga bagong believers sa ating mga. Kasi sila ay baby pa lamang, di ba, baby? Pag nakita ko po ng baby, accountable na sa bata. Kung may nangyari din sa bata, kung dapat yung bata, hindi ko lang sasabihin sa bata, kayo malikot kayo siya. Malikot na kayo yung bata, kaya kamayan din siya. Ikaw yung mag-alaga sa kanya. So you're both accountable and responsible for a new believer. So, ayun yung about po sa attachment. Now, so dahil dito, kailangan natin magkaroon ng
45 years old, teacher chef. At siya po ay teacher na maiintin ang ulo. Teacher ng mainit na ulo. Siya yung mainit yung ulo. Mainit yung kanyang ulo. Teacher siya, ayun yung kanyang trabaho, and yung kanyang description is mainit para yung kanyang ulo. Lahat na sinishare niya pag kayo ay nag-group, nag-discuss, nag-share is kung paano nagagalit siya sa kanyang mga katrabaho teachers. So mga makukulit niyang estudyante. How would you form an attachment and to share and how do you grow that relationship and discipleship? Ganun po yung ating gagawin. Magbibigay tayo ng isang example ng tao. Ano ba? Ideas lang naman po ito. Kasi baka mamaya meron tayong makilala, makapag-open tayo ng relationship. Doon sa tao yun, at least meron po tayo idea paano natin gagawin. Si Teacher Che, siya ay hot-headed na teacher. She is a new believer and new believer siya. Paano ka magkakaroon ng relationship and how can you lead them? How can you lead her? So ayun po si Teacher Che. So, after po ni Teacher Che, sino po group 2? Si group 2, meron po tayo dito lalaki ng pangalan niya. I see Jimmy. Si Jimmy po ay sinabi niya ngayon,
when God was impressing, ikaw yung mag-disciple. Sige po. Okay. Sige po, bigyan mo po yung okay na. Okay na. Mamaya ako share natin. Ayun po, ibabasa lang po. Pero kung gusto niyo po i-drama, pwede naman. Kung gusto niyo po i-drama, pwede naman po natin i-drama. Pero the idea is, kaya po ganito yung pinili natin context kasi maraming ganitong context. So panahon natin ngayon, and how do we tackle this? Bakla si Pao. And yung pagkakakla ko niya talagang buong-buong. Ano siya? Convert na o nagsimba na siya? Nag-church po siya. Yung problem is, hindi mo alam kung tinagapang ko yan. Kasi yun lang yung kanya, yung pamumuhay. Okay na po. Sige po. Kami na muna. Yung kuwan ko muna. Pagtawag ko yung... Okay. Okay na po ba kayo? Hindi pa lang po okay. Sige po. Ready na po yung group 1. Ay. Oo.
Hindi ko nga pinapansin yung mga yun. Pero ikaw, papansin. Kasama naman po. Kasi parang, parang wala ko kayong friends. Kasi siguro takot ko ba sa inyo. Dahil lagi kayong high blood, lagi kayong mali. Kaya nakakaslog na lang po akong hindi. Pero pwede po kayo mag-pray. Mag-umpisa po tayo na ipag-pray o kayo na para gumaan din ang inyong pag-oran at saka pag may time pa tayo pwede ko rin po kayong share ng God's word. Yung may time na po. Para gumaan po yung pakiramdam at saka tulungan po tayong dalawa, ma-share po kayo ng salita ng Panginoon at makikilala niyo din po siya na kaya sa kanila. Sige, para ma-relax naman po kayo at hindi kayo lagi na magandang team. So, sige po, malalangin po tayo. Ano po gusto niyo po natin sa inyo? Ay mabawasan ng inang na ulo ko. Mawala na ang mga problema. So, malalangin po tayo. Amen. Good job! Sige po. Ito po, next group 2. Ito po ay si Jimmy. Dr. Center. Agent. Dr. Center. Pero ngayon lang, pagkaya ng puso. Siya ay paligid ko yun. Ay, okay lang. Kahit lang. Okay lang tayo pasahin mo. Sige. Sa akin, ano na lang, sa tingin ko, since ako kasi personally ako umiinom and Yossi, and sa circle ko is ganun yung ugali. So, personally, ang gagawin ko is maghanap ko ng same interest namin. Doon ko muna i-relabor para maiwasan niya yung vision. Then, pag nakaharap na ako is, sabihin na lang natin na paglalaro, basketball, diba may mga ganun activities, sports, kahit ano. Para lumapit yung loob niya sa'yo is hanapan mo ng same interest. Then, pag once na lumapit nito, doon mo na, magiging close ka kayo. Doon mo na paunti-untiin na kamusta yung bro, kamusta ka ganyan, nag-iwas ko ba, ganyan. Hindi yung tayo yung lalaki sa kanya, yung magpapadala. Then, once na nakuha natin yung love niya, i-open natin, una-una mag-open tayo. Mag-open tayo sa kanya. Ngayon buhay natin, buhay ko, dito pinagdadaanan ko. Hanggang sa mag-open din siya. Hindi mo kasi pwede sabihin na i-judge yung tao, masama yan, ganun ka kayo, Lord. Mas lalong narayo yun eh. So, kailangan lumapit kung paano ginawa ni Christ is lumapit din sa mga sinners na kapila natin. Yan. Mag-acting kayo? Huwag na. Hindi, ganit sila sa dito. Ate na, ibig sabihin, tama yun, natin na kailangan ang manang ka ng paraan. Ang natin yun, yung magkaroon ng isang sports. Siyempre, pagka-basketball, kahit na manginginom niya, kahit na si Guerrero, pati kaya man yung gagawin. Pagka nadala yung isang tao, nagkaroon pa yun ng closeness. May bonding. Diba? Ikaw ano ma-suggest mo? May kanya-kanya pa paraan. Ito yung kagaya ng kwento ko ni Kuya Mama.
naging testimony niya sa kaibigan niya na nagbago na siya. Yun lang yung masasabi ko, yung kailangan ko siyang bigyan na testimony niya, patuloy na ikaw nakikilala mo na si Diyos, na may Diyos, para lumapit siya, tapos magbago na rin na makilala niya yung buhay ng Panginoon. Para yung buhay mo yung magulo, may tuwid na ng Panginoon sa Panginoon. Pangatlo natin. Ito na, ano po? Maganda, walang harassment. Pagkaano po, pagkahanap ng other connections. At hindi magpapadala, at the same time, kapag Yaya ko mga saan pag ito magpatigarin. totoo na nasasama ko. Kaya lang basketball na hindi naman sa akin. Sige po, group 3 na po. Wala, level 43 na na po. Ayan. Kami naman po, walang acting kasi medyo personal yung sa amin. At saka about relationship. So, yung sa amin naman po is, nag-gather naman kami ng mga, based sa mga totoong taong kilala namin. May mga same situation na katulad nun, na before nila nakilala si Lord, nandun sila, nasa scene sila, pero nung nakilala nila si Lord, at ano na what's next for them. So, lagi natin i-approach yung mga tao na gano'n based on how the Lord sees them for who they are. Na precious pa rin sila in the sight of God. Opo, parang meron po akong meron po akong friend na leader ng church, pero seniors na sila. Nag-reunite sila ng college sweetheart niya. Kaso pareho silang may asawa at anak na. Pero hiwalay sila both. Tapos ngayon, both sila mag-girlfriend, boyfriend. So, medyo personal yun. Ang hirap, since senior sila, ang hirap din nila mag-i-advise. So, ang ma-advise ko is, yung married couple na mas mataas yung kay Lord. Yung katulad nila Pastor, Tita Nova, yung may authority lang. Yung authority to speak to them. But, you will love them as a brother and sister in Christ pa rin. Kasi precious na sila. Katulad natin, precious tayo sa Panginoon kahit gano'n tayo kadumi. Because in the first place, pinatawad na ni Lord yung present, past, future sins natin. Simula nung nag-ask tayo ng forgiveness from God. So, yun na po. Sige po, group 4 po. Isang magandang umaga po. Ipakikilala ko po yung aking kaibigan. Siya po si Sheila, na nagtatrabaho ko sa bar. So, siya hostess. Ito po ang kanyang anak. Pangalan na lang natin guys. So, sila Sheila, si Sai, Eric. Talagang pinaibigan ko. Talaga si Sheila yung nagtatrabaho sa bar. Matagal na, hindi ko niya nakikilala ang Panginoon. Doon na yung trabaho niya dahil isa siyang single mother at meron siyang anak na tinutustusan, nag-aaral. So, sa makatuloy, siya lang ang bumubuhay sa kanyang anak. So, nakilala ko si Sheila at dinala ko siya araw-araw sa kanyang bahay, kinaibigan ko, hanggang sa mawitness at makilala niya ang Panginoon. Ganun din niya kanya. So, hindi ko pinigilan si Sheila na huminto sa pagtatrabaho dahil wala naman ako ipapalit na trabaho. Kundi, talagang patuloy ko siyang ginagabayan, patuloy ko siya kinakaibigan, patuloy na binibigay ko pa rin yung salita ng Diyos. At ang bahala na, ito yung sa akin na lang, na pinagpipray ko siya na ang Panginoon na lang talaga ang kumilos sa buhay niya para maisip niya na siya ay huminto sa ganong trabaho at ibig
bigyan siya ni Lord ng panibagong trabaho. Tapos yun, sinasabi ko, sige magtrabaho ka, pero huwag mong gagamitin yung katawan mo para sa mga ibang Magbubuhay ka para sa anak mo, magtrabaho ka doon, pero huwag mo lang gamitin yung iyong katawan. Dahil dito ay patuloy tayo, magkakasama tayo dito pag pinagamit natin yung ating alindo sa ibang lalaki. So yun lang po, patuloy lang, hindi kasi po tayo pwedeng mag-judge sa kanila. Patuloy natin iparamdam yung salita ng Diyos hanggang yung salita ng Panginoon ang tumimot sa kanilang puso at sila na mismo ang mag-decide sa sarili nila na mali itong ginagawa ko, ako ay hihintunan sa ganitong trabaho at maghahanap ako ng trabaho na dapat na ipagkakaroon sa akin ng Diyos. Yung iba po nun, sa totoo lang, si Sai at si Raymond, ako lang po ang school. Si Sai po ang nagbigay ng kanilang counseling. Ako lang ang school, tulungan nila. Pakalo po natin. Sorry, Speaker of the House. Kompleto na lang. Sabi ni Joey, kompleto na kami. Si Joey, ako, sa Milma. Kompleto na lang. Okay. Ito naman, yung sinasabi ni Quedes na sick flower, no? Sa isang lalaki, macho, pero flower. Una-una, paano ma-approach to, magkaroon ng attachment, yung pinag-usapan na namin ni Joel, i-establish yung friendship. No? Friendship. Ako noon, yung kabataan ko, hindi pa ako nakakilala sa Diyos, may mga kaibigan din ako ganito. At pag binibiro ko sila, hindi na napipikon. Then yung friendship, medyo na-establish na. So ganito, pag meron tayong pinaplano o merong bagong sa church, membro na ganito, una na establish yung friendship. Then, pwede mo siyang i-invite sa bahay, na welcome siya, na hindi niya naisipin na iba siya. Kasi, parang hindi mo siya iniiwasan. Pag malalim na yung friendship, pwede ka lang magbiro sa kanya, pwede na kayo magbiroan, at hindi na siya mapipikon. At once na sinabi mo, ibinanggit mo yung mga kasalanan about gano'n sa pagiging flower, hindi na rin siya mapipikon, siguro tatanggapin niya because of friendship. So, sa ganung paraan, magiging madali na yung pag-share ng gospel. Ayan na. Gusto mo, bigyan natin sila pala sa akin ng ating mga story. Yung mga examples mo na po, napansin natin, no? Ano siya, mahirap yung problems. Pero sa bawat pagsubok, meron si Lord binibigyan ng kasagutan para tayo makapag-reach out sa Lord. And mostly, nakikita natin, hindi lang sa tayo, kung kailangan natin ibigay sa atin is to share our lives with them. And God would do the rest sa buhay. Yung divine intervention, actually, hindi minsan, para sa divine intervention. Yung shine. Ayun po, yung about po sa Sunday school po natin. I hope and pray na meron po tayo mga nakuha at mga napulot. Tayo po ayaw na lang. Yes, Lord, Father God, patuloy po rin kami malapit sa iyo. Sa aming po rin mga pag-aaral po rin ngayon. Mga po rin sa aming po rin mga pag-aaral. Nagkaroon po rin po ng reflection po rin sa aming po rin buhay. Nagkaroon po rin sa aming po rin lingkod, Lord God, sa paggawa po Lord namin, gawa po rin ngayon po ang patuloy po Lord na gumamit po Lord ng buhay po Lord namin para po rin sa inyo po Lord. Kung ano ba po Lord yung ano po Lord mag-encounter ngayong araw Lord dito, kayo po rin po, patuloy po Lord na magkabay